May kasabihan tayo sa sariling wika na nagsasabi ng ganito: madaling maging tao, pero mahirap magpakatao. Para sa ilan siguro ito ay masyado ng gasgas. Ano ho? Pero ito'y totoong-totoo sa karanasan natin. Bakit madali? Dahil tayo ay ipinanganak na may likas na katangian bilang isang tao. May katawan, may damdamin o emosyon, may pag-iisip, at may mga karanasan na tumutukoy sa ating pagkatao. Bilang isang biyaya, taglay natin ang mga katangiang ito. Nasa sa atin na. Pero bakit mahirap? Dahil ang pagiging tao ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng katawan at emosyon. Kung ganyan nga lamang baga tayo, ay di bagay kadali. Di para tayong robot, para tayong hayop, para tayong inanimate things. May katawan, period. No? Pero hindi. Ang tunay na pagpapakatao ay ang pagiging mabuting tao, may malasakit sa kapwa, patas, nagsusulong ng katarungan, laging totoo or honest sa kanyang ginagawa, at mapagpakumbaba. Yun laang. Ang hirap nga naman nito bilang requirement para tayo ay magpakatao, hindi basta maging tao lamang. Ito kasi ay isang proseso ng pagpapatuloy ng paglago, pagtuturo sa sarili at pagtanggap sa responsibilidad sa sarili at sa iba pa. Kaya madaling maging tao kung pagiging tao lamang ang pag-uusapan natin, pero napakahirap magpakatao. Ang kasibahang ito, mga kapatid, ay pwede din nating salaminin bilang larawan ng buhay natin bilang Kristiyano. Madaling maging Kristiyano, pero mahirap magpapaka-Kristiyano. Madali sapagkat bubuhusan ka lang ni Father ng tubig sa binyag at sasabihin ang tamang formula: ikaw ay aking binibigyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kristiyano na ang tawag sa iyo. Pero mahirap magpaka-Kristiyano. Kasi mayroong itong inaasahan sa ating pamumuhay at may kaakibat itong pananagutan na kinakailangan nating maisabuhay. Sa anong dahilan? Upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Tatandaan natin na ito ay means lamang para tayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, pag hindi natin ito isinabuhay, mas malaki ang tsansa na tayo ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Yun naman ang atin talagang goal Bakit ba tayo sumisimba? Bakit ba tayo nagsisikap na maging tapat sa ating ginagawa? Bakit tayo nagsisikap na ituwid at itama ang mali? Ay sapagkat hindi lamang tayo gustong maging mabuting mamamayan at maging mabuting sambayanan, sapagkat iyon ang itinuturo ng ating pananampalataya. At yun ang pamamaraan, yun ang pamamaraan ng pagiging tunay na Kristiyano. Kaya tayo sumasaludo sa mga Gen Z. Nasaan ang mga Gen Z? Palakpakan natin ang mga Gen Z. Yan. At mga nagtaguyod ng tama at pumili ng tama at maayos na kandidato nitong nakaraang eleksyon. Kaya nga, mahirap itong bagay na ito. For sure, marami din sa atin ang pressured. Sa likod ng ating pagpili ng inihalal natin,
isinulat natin sa balota, nandun ang pressure ng ano. Sabi ng kamag-anak ko na pinagkakautangan namin ng loob, ito yung iboto mo. Pero sa konsensya mo, alam mo na hindi naman po pwede kasi may record naman ito ng hindi makadiyos na ginagawa. Kaya, ang hirap timbangin, krus yan, pasaanin yan. Mahirap ang maging Kristiyano, hindi ito madali. Pressure yan sa buhay natin for sure. O naging pressure yan ng nagdaang eleksyon. At sino may sabing madaling maging Kristiyano? Hindi naman yan sinabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya kung kayo'y nagrereklamo sa inyong pinapasang krus, no? Aba, teka muna, siruin muna ninyo ang inyong pananampalataya. Kasi hindi naman tayo niloko ng ating Panginoong Hesus. Ano ba ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Kung sino man ang gustong sumunod sa akin, pasaanin ang kanyang krus. Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi tayo dinaya. Kaya nga, kung ilalapat na ito natin sa pagiging Kristiyano natin, ay kung talagang gusto nating maging tunay na Kristiyano, huwag tayong magrereklamo sa ating mga pasaanin sa buhay. Ilang beses na kayong nagreklamo sa Panginoon dahil sa bigat ng inyong dinadala. Okay lang sigurong magsabi sa Panginoon ng ating nararamdaman, Panginoon, sobrang bigat na. Hindi ko na kaya. Ikaw na ang bahala. Pero yung hilingin sa Kanya na alisin ang pasaanin na ito dahil lamang tayo sa nahihirapan o uncomfortable, parang hindi naman tayo nagsasabuhay ng ating pagiging Kristiyano. Hindi tayo nagpapakatotoo kapag kaganyan ang paniniwala natin sa ating pagiging binyagan. Kung lahat sa atin ay ganyan ang pagkaintindi sa ating pananampalataya, namamali tayo ng ating pagkaunawa. Mali ang expectation natin. Kung sa ating paniniwala, ang pagiging Kristiyano ay pagiging maalwa ng buhay, nagkakamali tayo. At ito ang panahon ng pagtatama sa paniniwalang yan, sa expectation na yan. Kaya nga paalaala ni San Pablo ngayong araw, mula sa unang pagbasa, Gawa 14, chapter 14, verse 22, kayo na lang ang magtagalog, ay ganito, dapat tayong pumasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng maraming kahirapan o paghihirap. At totoong-totoo yan. Hindi yan galing kay Father. Galing yan sa banal na kasulatan. At galing yan sa ating Panginoong Hesus. Ito po'y isang paalaala na ang landas tungo sa tunay na kaharian ng Diyos ay hindi palaging madali o mapayapa. Kaya magpasalamat tayo kapag tayo'y nahihirapan. Bakit? Sapagkat ibig sabihin nun, nagpapaka-Kristiyano tayo. Ibig sabihin nun, nagkakaroon na tayo ng tsansa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mag-alala kayo kapag buong buhay niyo ay puro alwan ang inyong naranasan. Kapag ganyan at nasa huling yugto na kayo ng inyong buhay, ay ano kaya ang magiging pamasahin ninyo o ang inyong baon-baon sa harap ng Diyos para makapasok sa pintuan ng langit? Tatandaan natin na ang pagiging Kristiyano at pagkagiging totoo dito ay nangangailangan ng lakas ng loob, pananampalataya at pagtitiis. Ayon sa kwento, nung nangangaral daw po si San Pablo sa mga taga-Listra at Iconio at Antioquia, siya daw po ay puno ng sugat at benda ang katawan dahil siya ay ipinabato ng mga Hudyo na nagalit sa kanya dahil sa pangangaral sa ating Panginoong Hesus na muling nabuhay. At
Nung humarap siya sa mga taga Listra, Iconio at Antioquia, may sugat pa siya. Puno pa siya ng benda. Nagpapagaling pa siya. Pero, hindi siya give up. Hindi niya hiniling sa Diyos na, Panginoon, alisin ninyo ang krus kong ito. Sa halip, anong kanyang ginawa? Nagpatuloy sa kanyang gawaing magpahayag ng Jesus na muling nabuhay pagkatapos siya ay pahirapan at ipako sa krus. Matutunghayan po ang nangyari kay San Pablo sa Gawa 14, verse 19. Sabi dito, datapwat ang ilang mga Hudyo ay dumating buhat sa Antioquia at Iconio at hinikayat nila ang mga tao na batuhin si Pablo. Kinaladkad siya sa labas ng lungsod sa pag-aakalang siya ay patay na. Isipin niyo yung kanyang suffering for Christ. Isipin niyo yung kanyang hirap na pinagdaanan dahil niyakap niya at isinabuhay ang pagiging tunay na Kristiyano. Sa buhay natin, tayo ay hindi tinuturoan na maging madali ang landas. Pag may nagsasabi sa inyo nagtuturo sa inyo ng prosperity gospel, pag may nagsasabi sa inyo na ang pagiging alagad ni Kristo ay puro saya, walang krus, napasaanin sa buhay, magduda kayo. Kasi baka yan ay hindi nagtuturo ng tama. Hindi ito isang daan na walang hamon. Sa halip, ito ay isang daang puno ng pagsubok, pagtukso at paghihirap. Katulad ng mga unang Kristiyano, tayo ay inaanyayahan na maglakbay ng may matibay na pananalig kahit sa gitna ng paghihirap. Dahil alam natin na ang dulo nito ay buhay na walang hanggan at kaharian ng Diyos. Huwag nating aalisin sa ating suffering yan. We suffer not for its own sake. Nagdudusa tayo at niyayakap natin ang pagdurusa na yan o ang krus na yan dahil sa likod nito ay ang ating pag-asa na tayo'y makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, kung tayo ay malapit ng give up dahil sa ating mga pasaanin sa buhay, tatandaan natin ito mga kapatid. Hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Sinamahan tayo ni Jesus sa bawat hakbang. At siya ang ating patnubay at lakas. Ang kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ay nagpapakita na ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya at pagiging tapat sa Diyos ay magdudulot ng tagumpay kahit pa sa gitna ng matinding pagsubok. Kaya naman mga kapatid, hinihikaya tayo na pag-ibayuhin ang ating pananampalataya, maging matatag sa harap ng paghihirap at patuloy na tumanggap sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong magreklamo. Tularan natin ang mga santo at mga martir na nagtiis ng maraming paghihirap upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Huwag bibitaw. Manatiling nakahawak kay Jesus dahil sa bandang huli, anuman ang hirap na ating pinagdadaanan, daan po yan tayo para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Nawa, maging inspirasyon sa ating lahat ang paalaala na ang tunay na kaharian ng Diyos ay nakakamtan sa pamamagitan ng katatagan, pagtitiis at pananampalataya kahit pa nga sa gitna ng maraming kahirapan.